Isang magandang at mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po kayo? Narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong tatatak sa inyong mga puso at isipan. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay hindi dapat sinusukat sa yaman o karangyaan. Pero paano kung ang mismong pagtatago mo ng iyong tunay na pagkatao para lamang patunayan ang isang wagas na pag-ibig? Ang siya palang magiging simula ng pinakamatinding sakit na iyong mararanasan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinagtala sa kabanatang pinamagatang, Ang Halik sa Ilalim ng Sirang Bubong. Malakas ang buhos ng ulan sa labas at ang bawat patak nito ay parang maliliit na batong rumaraga sa sayero ng bubong para kay Sinagtala o mas kilala bilang si Sinag sa maliit na komunidad ng distrito ng Anonas. Ang tunog na yon ay isang musika, isang pamilyar na himig ng kanyang simpleng buhay sa loob ng 3 taon. Ngunit ngayong gabi, mayroong isang nota na wala sa tono. Tok, tok, tok. Isang tulo. Isang walang humpay na patak ng tubig ulan mula sa isang butas sa kanilang bubong na direktang tumatama sa lumang palanggana na inilagay niya sa sahig. Napabuntong hininga si Sinag habang mas hinigpitan ang pagkakayakap sa kanyang mga tuhod. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit hindi iyon ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Ang dahilan ay nasa labas, nasa ibabaw ng bubong. Si Silas, kanina pa ito umakyat doon, bitbit ang isang piraso ng yero at ilang pako. Desididong ayusin ang butas kahit pa kasagsagan ng ulan. Hindi bali nang mabasa ako, basta't mahimbing ang tulog ng prinsesa ko. Sabi nito sa kanya kanina, kasabay ng isang mabilis na halik sa noo bago lumabas. Lumipas ang halos 1 oras at hindi na mapakali si Sinag. Sumilip siya sa bintana. Sa dilim, naaninag niya ang anino ni Silas na maingat na gumagalaw sa itaas. Ang puso niya ay pinaghalong paghanga at kaba. Ito ang lalaking minamahal niya. Isang lalaking handang suungin ang ulan para lamang sa kanya. Ito ang pag-ibig na pinili niya. Simple, totoo, at malayo sa komplikadong mundo na kanyang tinalikuran. Maya-maya pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Silas. Basang-basa mula ulo hanggang paa, pero may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ayos na, anunsyo nito. Ang boses ay bahagyang nanginginig dahil sa ginaw. Wala nang tulo. Agad na sinalubong ni Sinag si Silas, bitbit ang isang tuyong tuwalya. Habang pinupunasan niya ang buhok nito, hindi niya maiwasang mapangiti. Salamat, mahal. Pero hindi mo na kailangang gawin yon. Pwede namang bukas na. Hindi pwede, sagot ni Silas. Hinawakan ang kamay ni Sinag at dinala iyon sa kanyang mga labi. Ang bawat patak na yon ay parang pagpatak ng luha mo. Ayokong marinig. Sa mga sandaling iyon, para kay Sinag, si Silas ang pinakamatapang at pinakamakisig na lalaki sa buong mundo. Hindi niya kailangan ng palasyo. Ang maliit na kwartong ito sa ilalim ng bagong ayos na bubong ay sapat na. Kinabukasan masayang-masaya si Sinag. May dala siyang magandang balita para kay Silas. Mahal na benta. Sigaw niya habang papasok ng pinto. Iwinawagayway ang isang sobre. Nabenta yung painting ko. Yung una kong painting. Ang nangiti ni Silas ay kasing liwanag ng araw. Niyakap niya ng mahigpit si Sinag at inikot-ikot sa hangin. Sabi ko sa sayo napakagaling ng girlfriend ko. Ang perang nakuha ni Sinag ay hindi kalakihan, ngunit para sa kanya, iyon ay isang kayamanan. At alam na niya kung saan niya iyon gagastusin. Hapon na nang umuwi si Sinag, bitbit ang isang paper bag. Sa loob niyon ay isang second-hand na vest, kulay abo, na nakita niya sa isang ukay-ukay. Maayos pa ito at mukhang mamahalin. Para saan to? Tanong ni Silas. Kunot ang noo habang tinitingnan ang damit. Para sa'yo, sagot ni Sinag.
para sa interview mo bukas, para maging presentable ka. Bagay sa'yo. Tinitigan ni Silas ang vest, pagkatapos ay tumingin kay Sinag. May kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Sana bago na lang ang binili mo. Okay lang yan, sabi ni Sinag. Inaayos ang kwelyo ng vest sa balikat ni Silas. Ang importante, ang magsusuot. At kapag suot mo to, para kang CEO. Napangiti si Silas, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiting iyon. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila ng hapunan, may dumating na sulat para kay Silas. Hindi ito ordinaryong sulat. Ang sobre ay makapal at kulay ginto. Ang pangalan niya ay nakasulat sa magandang calligraphy. Nang buksan ito ni Silas, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong imbitasyon sa isang eksklusibong pagtitipon para sa mga future leaders of Makati na gaganapin sa sentro ng haligi, ang sentro ng kapangyarihan at yaman sa bansa. Isang kakaibang kislap ang gumuhit sa mga mata ni Silas habang binabasa ang mga nakaukit na salita. Isang kislap na ngayon lang nakita ni Sinag, isang kislap ng matinding pagnanasa. Pupunta ka? Mahinang tanong ni Sinag. Mabilis na itinupi ni Silas ang imbitasyon at umiling. Hindi yan ang mundo natin, mahal. Dito lang ako, sa mundo natin. Ibinulsa niya ang imbitasyon at ngumiti kay Sinag, pero pakiramdam ng dalaga ay may nagbago. Pinaniwalaan niya ang sinabi nito. Ngunit ng gabing iyon, habang natutulog na ang lahat, nagising si Sinag dahil sa isang mahinang tunog. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa sala, nakita niya ang ilaw na nagmumula sa plansa. Nakatayo roon si Silas, nakatalikod. Maingat niyang pinaplansa ang kulay abong vest na ibinigay ni Sinag sa kanya. Ang bawat galaw niya ay puno ng pag-iingat na para bang ang lumang damit na yon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Napatigil sa paghinga si Sinag, nakatayo sa dilim. Para saan? At para kanino ka naghahanda? Silas? Lumipas ang ilang araw matapos ang gabing iyon. Pilit kinukumbinsi ni Sinag ang sarili na wala siyang dapat ipangamba. Marahil ay gusto lang talagang maging handa ni Silas kung sakaling magbago ang isip nito. Marahil ay ayaw lang nitong masayang ang regalo niya. Ngunit ang pagbabago kay Silas ay parang anay na unti-unting kumakain sa pundasyon ng kanilang relasyon. Tahimik, hindi agad napapansin, pero nakasisira. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Mahal, adobo, ang ulam. Masayang bati ni Sinag isang gabi. Dala-dala ang isang mangkok ng paborito ni Silas. Tiningnan lang nito ang pagkain at bahagyang nangumiwi. Adobo na naman. Hindi ba tayo pwedeng kumain sa labas minsan? Kahit sa fast food lang. Natigilan si Sinag. Dati, ang adobo niya ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo para kay Silas. Dati, mas gugustuhin pa nitong kumain sa kanilang maliit na mesa kaysa sa kahit saang restaurant. Isang hapon, habang naglalakad sila sa palengke, isang grupo ng mga dating katrabaho ni Silas ang bumati sa kanila. Uy, Silas, kamusta na? Ito pa rin ba si Sinag? Ang ganda pa rin Nasaan na ang mga obra maestra mo, ma'am? Tanong ng isa. Ngumiti si Sinag. Handa nang magkwento tungkol sa kanyang mga estudyante. Ngunit inunahan siya ni Silas. Nagtuturo pa rin siya ng drawing sa mga bata for charity. Mabilis na sagot nito na para bang ang salitang charity ay magpapabango sa simpleng trabaho niya. Ako? Ayos lang. Kakapromote lang. Senior associate na. Ramdam ni Sinag ang biglaang paglamig ng hangin sa pagitan nila. Hindi kailanman naging charity work ang tingin niya sa pagtuturo. Iyon ang kanyang pasyon, ang kanyang kaligayahan. Bakit tila ikinahihiya na yon ngayon ni Silas? Ang dating masayang kwentuhan nila bago matulog ay napalitan ng mga monologo ni Silas tungkol sa mga bago niyang koneksyon, mga pangalan ng mayayamang tao na hindi naman kilala ni Sinag, at mga pangarap
na magkaroon ng kotse at condo unit sa Makati. Para sa future natin to, mahal, palagi niyang sinasabi. Pero sa pandinig ni Sinag, ang salitang natin ay parang palamuti na lang. Isang araw, naisipan ni Sinag na sorpresahin si Silas. Nagluto siya ng paborito nitong sinigang at dinala iyon sa bago nitong opisina sa Ortigas. Nakasuot siya ng simpleng bestida at tsinelas. Dati, ito ang itsurang hinahangaan ni Silas. Simple at walang arte. Pagdating niya sa lobby, nakita niya si Silas na kausap ang isang babaeng napakagara ng suot. Mukha itong di magkamayaw sa paghanga habang nakikinig kay Silas. Nang makita siya ni Silas na papalapit, biglang nag-iba ang ekspresyon nito. Isang mabilis na pagkagulat na agad napalitan ng pagkairita. Sinag, anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Ang boses ay mas mahina kaysa sa karaniwan. Sinorpresa ka. Nagdala ako ng lunch. Nakangiting sabi ni Sinag. Itinaas ang dala niyang paper bag. Tumingin si Silas sa babaeng kausap. Pagkatapos ay kay Sinag. Ah, siya si Sinag. Pakilala nito sa babae. Pero hindi sa paraang ipinapakilala ang isang kasintahan. Isang matalik na kaibigan mula sa probinsya. Napadaan lang siguro. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Sinag. Kaibigan, mula sa probinsya, napadaan lang. Ngumiti lang ang babae. Isang ngiting mapanghusga mula ulo hanggang paa bago magpaalam. Naiwan silang dalawa ni Silas sa gitna ng lobby. Bakit ka ba nagpunta dito nang hindi nagsasabi? Inis na tanong ni Silas. At bakit ganyan ang suot mo? Ito naman palagi ang suot ko. Nangihinang sagot ni Sinag. Ano bang problema? Ang problema, Sinag, ay hindi na ito ang Anonas. Opisina ito. Kailangan kong protektahan ang imahe ko. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isumbat na ang imaheng iyon ay binuo nilang dalawa mula sa wala. Pero pinili niyang manahimik. Iniabot niya ang dala niyang pagkain. Kumain ka na lang, baka lumamig. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 alaala. Nang gabing iyon, umuwing lasing si Silas. Humingi ito ng tawad, umiyak, sinabing stress lang sa trabaho. At si Sinag, dahil sa pagmamahal ay naniwala. Niyakap niya ito at pinatawad. Ngunit may mga lamat na hindi na kayang ayusin ng yakap at patawad. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Silas, umilaw ang cellphone nito sa ibabaw ng mesa. Reflex na tiningnan ito ni Sinag. Isang text message mula sa isang pangalang hindi pamilyar. Amaris. At ang mensahe, "Don't forget the fitting tomorrow for the engagement party. Make sure you come alone." Nanigas si Sinag sa kanyang kinauupuan. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Umaasang nagkamali lang siya ng intindi. Engagement party. Come alone. Amaris V. Ang mga salita ay naging maliliit na anino. Mga aninong hindi na niya kilala. Nagmumula sa lalaking katabi niya. Ang lalaking minahal niya ng buong puso. Ang lalaking natutulog ngayon ng mahimbing habang ang mundo ni Sinag ay unti-unting gumuho sa dilim. Kinabukasan, umalis si Silas bago pa man sumikat ang araw. Dala niya ang isang maliit na bag at sa loob niyon ay ang kulay abong vest na pinlansya niya ng husto. May biglaang business trip sa Batangas, mahal, sabi nito habang hinahalikan siya sa noo. Isang araw lang. Babalik din ako agad. Sagot ko na ang pasalubong na kape. Isang pilit na ngiti lang ang naisagot ni Sinag. Ang bawat salita ni Silas ay parang isang pagsubok sa kanyang tiwala. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na ang mensaheng nabasa niya ay isang pagkakamali lamang. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay parang isang malamig na kamay na hindi siya tinitigilan. Maghapon siyang balisa. Sinubukan niyang magpinta,
Pero ang mga kulay na inilalapat niya sa canvas ay tila walang buhay, kasing kulimlim ng kanyang nararamdaman. Pagsapit ng gabi, hindi na niya natiis. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Silas. Matagal bago ito sumagot. "Hello, mahal," sagot ni Silas. Pumipiyok ang boses nito sa kabilang linya na para bang mahina talaga ang signal. "Pasensya na. Nasa kalagitnaan kami ng meeting. Medyo maingay." "Ah, ganun ba? Kamusta ang biyahe?" tanong ni Sinag. Pinipilit na maging normal ang kanyang boses. "Okay naman. Nakakapagod. Nasa Batangas na kami. Mahina ang signal dito sa resort na tinutuluyan namin." Paliwanag nito. Ngunit habang nagsasalita si Silas, may narinig si Sinag sa kabilang linya. Hindi ito ingay ng meeting. Hindi ito tunog ng mga alon sa resort. Ito ay isang mahinang tunog ng orkestra. Isang musikang klasikal na karaniwang tinutugtog sa mga mararangyang pagtitipon. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Sinag. "Sige, mag-iingat ka. Tawagan mo ako pagtapos na kayo." "Okay, mahal, I love you," sabi ni Silas bago ibaba ang tawag. Hindi nakasagot si Sinag. Ibinalik niya ang cellphone sa mesa. Nanginginig ang mga kamay. Batangas? Resort? Walang signal? Ang lahat ng yon ay kasinungalingan. Hindi na siya nag-isip. Binuksan niya ang kanyang social media account. Nagbabaka sakaling may makitang kahit anong bakas. At hindi nga siya nabigo. Isang post mula sa isang sikat na society blogger ang bumungad sa kanya. "Tingnan, ang mga naglalakihang bituin ng lipunan, nagsama-sama ngayong gabi para sa taunang Starlight Ball ng pamilya Valderrama sa sentro ng haligi." At sa ilalim ng post, mga litrato ng mga taong nakabihis ng magara. Valderrama, ang pangalan ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Amaris Valderrama. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Isang desisyon na alam niyang magdudulot ng sakit, ngunit kailangan niyang gawin para sa katotohanan. Nagbihis siya. Sumakay ng jeep papuntang Makati. Ang bawat metro na inilalayo niya sa Anonas ay parang paglayo sa mundong binuo nila ni Silas. Habang papalapit siya sa sentro ng haligi, napapalitan ang mga simpleng bahay ng naglalakihang mga gusali at ang madilim na kalsada ng nagkikislapang mga ilaw. Bumaba siya sa tapat ng isang grandiosong gusali. Mula sa labas, tanaw niya ang karangyaan sa loob. Ang musika ng orkestra na narinig niya sa telepono ay malinaw na ngayon. At doon, sa likod ng matataas na rehas na bakal ng gate, sa gitna ng dagat ng mga mayayamang tao, natanaw niya siya. Si Silas. Suot nito ang kulay abong vest na binili niya mula sa ukay-ukay. Ngunit hindi na ito mukhang luma. Sa ilalim ng mga maniningning na ilaw ng chandelier, sa gitna ng karangyaan, nagmukha itong bago. Nagmukha itong nararapat. At hindi ito nag-iisa. Kasayaw nito si Amaris Valderrama. Nakapulupot ang mga kamay ni Silas sa baywang ng babae, habang ang mga kamay naman ni Amaris ay nasa balikat niya. Nagtatawanan sila, at ang paraan ng pagtingin ni Silas kay Amaris, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Isang tingin ng lubos na paghanga, isang tingin ng pagnanasa, isang tingin na dati ay para lamang sa kanya. Biglang bumuhos ang ulan. Malalakas na patak na tila nakikisabay sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit nanatili siyang nakatayo roon, hindi alintana ang pagkabasa. Ang paningin niya ay nakapako sa 2 taong nagsasayaw sa loob, sa isang mundong hindi siya kabilang. Ang ulan ay kasabay ng pag-agos ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Wala na. Tapos na. Sa gitna ng kanyang pagtangis, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa kanyang tabi. Dahan-dahang bumaba ang bintana nito. Sa loob, isang lalaking nakasuot ng formal na damit ang nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Inabot nito ang isang payong sa bintana. "Miss,
Sabi ng lalaki. Ang boses ay mahinahon at malalim. Baka magkasakit ka. Hindi tinanggap ni Sinag ang payong. Isang magalang na iling lang ang kanyang naisagot sa estranghero bago siya tumalikod. Wala siyang pakialam sa ulan, sa lamig, o sa mga matang nakatingin sa kanya. Ang tanging gusto niya ay ang makauwi. Ang biyahe pabalik sa Anonas ay isang malabong panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay humahalo sa kanyang mga luha. Lumilikha ng mga kulay na wala ng kahulugan. Pagdating niya sa kanilang kwarto, basang-basa at nanginginig, naupo siya sa isang sulok, yakap ang sarili. Ang bawat sulok ng silid na yon ay sumisigaw ng mga alaala. Mga alaala na ngayon ay nababalot na ng kasinungalingan. Hating gabi na nang dumating si Silas. Pumasok ito ng dahan-dahan na para bang ayaw gumawa ng ingay. May dala itong isang supot ng kape, ang ipinangako niyang pasalubong. Mahal? Gising ka pa? Mahina niyang tanong. Binuksan ang ilaw. Nakita niya si Sinag sa sulok. Basang-basa pa rin. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Diyos ko, Sinag! Anong nangyari sa'yo? Bakit ka basa? Nag-aalalang sabi nito. Lalapit sana para yakapin siya. Ngunit itinaas ni Sinag ang kanyang kamay, isang senyas, para huminto ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Silas at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang pagkukunwari sa likod ng mga iyon. Kamusta ang sayaw? Tanong niya. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng pait. Natigilan si Silas. Ang pag-aalala sa mukha niya ay napalitan ng pagkagulat. Anong sayaw ang sinasabi mo? Galing akong Batangas. Sobrang pagod nga sa biyahe? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Sinag. Talaga? Dahil ang Batangas na sinasabi mo ay may orchestra, may mga chandelier, at may kasayaw kang isang Valderrama. Namutla si Silas. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang muka. Sinusundan mo ba ako? Ganon ba kababa ang tingin mo sa akin? Wala ka na bang tiwala? Tiwala. Tumayo si Sinag. Ang kalmadong boses ay nagsimula nang manginig sa galit at sakit. Paano ako magtitiwala sa isang taong nagsinungaling ng harapan sa akin? Akala ko ba ayaw mo sa mundong yon? Akala ko ba tayong dalawa lang sapat na? Hindi mo maiintindihan, Sinag. Sigaw ni Silas. Ang pagkukunwari ay tuluyan ng gumuho. Ginagawa ko to para sa atin. Para sa future natin. Pagod na akong maging mahirap. Pagod na akong tumingin lang sa pangarap. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat. Hindi ko hinihingi ang lahat, Silas. Ganting sigaw ni Sinag. Ang mga luha ay muling bumuhos. Ikaw lang ang hinihingi ko. Ang katotohanan. Yun lang. Hinubad ni Silas ang suot na vest. Ang vest na regalo ni Sinag. At ibinato iyon ng buong lakas sa isang sulok. Bumagsak ito sa sahig, isang kulay abong piraso ng basahan na sumisimbolo sa kanilang nasirang pangako. Itong mga basurang ito ang gusto mo? Ang mabuhay sa isang kwartong tinitirhan ng daga? Ang kumain ng adobo araw-araw? Ito ba ang pangarap mo para sa atin, Sinag? Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Sinag. Biglang huminga ng malalim si Silas na para bang may naisip na solusyon. Kinuha niya ang kanyang wallet at mula roon ay inilabas ang isang maliit na pulang kahon. Lumuhod siya sa harap ni Sinag. Pakasalan mo ako, Sinag, sabi niya. Binuksan ang kahon. Sa loob, isang maliit na singsing na may pekeng bato. Pakasalan mo ako at ipapangako ko sa iyo. Darating ang araw, papalitan ko yan ng pinakamalaking diamante na makikita mo. Aalis tayo dito. Magkakaroon tayo ng lahat. Tinitigan ni Sinag ang singsing. Pagkatapos ay ang mga mata ni Silas. Wala siyang makitang pagmamahal doon. Ang nakita niya ay desperasyon. Isang kalkuladong hakbang para patahimikin siya. Umiling siya, dahan-dahan. Hindi ko kailangan ng diamante, Silas. Ang kailangan ko ay katotohanan. Napatayo si Silas
Ang muka ay puno ng pagkadismaya at galit. Itinago niya ang kahon. Hindi mo talaga maiintindihan. Kinuha niya ang kanyang jacket at naglakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, humarap siyang muli kay Sinag. Ang mga mata niya ay malamig, walang emosyon. Kung hindi mo kayang intindihin ang ambisyon ko, sabi niya, ang bawat salita ay mabigat at pinal, siguro nga ay hindi tayo para sa isa't isa. At pagkatapos ay isinara niya ang pinto. Naiwan si Sinag sa gitna ng silid, nakikinig sa papalayo ng mga yapak ni Silas, kasabay ng tunog ng unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Lumipas ang 2 araw na walang Silas. Walang tawag, walang text, walang kahit anong anino niya sa anonas. Para kay Sinag, ang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa sigawan. Sa bawat oras na lumilipas, ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na damdamin, ang pangungulila. 3 taon. 3 taon ng mga pangarap, tawanan, at mga pangakong binuo nila sa loob ng maliit na kwartong yon. Ganoon na lang ba kadaling itapon ang lahat? Kinumbinsi niya ang sarili na baka dala lang ng galit ang lahat ng nasabi ni Silas, na baka natakot lang ito, na baka sa ilalim ng lahat ng ambisyon at pagkukunwari, nandoon pa rin ang Silas na minahal niya. Kailangan niyang subukan, kahit isang beses na lang, para sa sarili niya. Para sa 3 taong ibinigay niya. Kaya naman, sa 3 araw, bumangon si Sinag na may bagong desisyon. Nagpunta siya sa palengke at pinili ang mga pinakasariwang sangkap. Umuwi siya at nagluto. Nagluto siya ng paboritong-paborito ni Silas, ang kanyang espesyal na sinigang na hipon na may tamang-tamang asim na laging nitong hinahanap-hanap. Ang bawat hiwa ng gulay, ang bawat paggisa ng sibuyas ay isang dasal. Isang dasal na sana, sa pamamagitan ng lasa ng pamilyar na ulam na ito, ay maalala ni Silas kung saan sila nagsimula, kung sino talaga sila. Isinilid niya ang mainit pang sinigang sa isang lalagyan, inilagay sa isang paper bag, at naglakbay muli papuntang Ortigas. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang inisip ang sasabihin. Hindi siya makikipag-away, makikipag-usap lang siya. Ngunit pagdating niya sa lobby ng opisina, tila ang kapalaran na mismo ang gumagawa ng paraan para pigilan siya. Sorry ma'am, may important meeting po si Sir Silas. Bawal po siyang abalahin, sabi ng receptionist. Ang ngiti ay formal at malamig. Kahit iabot ko lang to, lunch niya. Mabilis lang. Pakiusap ni Sinag. Pasensya na po talaga ma'am, mahigpit po ang bilin. Napabuntong hininga si Sinag. Naupo siya sa isang silya sa lobby, yakap-yakap ang dala niyang pagkain. Maghihintay siya, kahit gaano katagal. Ilang minuto siyang naghintay nang may mapansin siya. Ang pinto papasok sa opisina ni Silas na nasa dulo ng hallway ay bahagyang nakaawang. At mula roon, dinig niya ang boses ni Silas. Nakikipag-usap ito sa telepono. Dahan-dahan siyang tumayo at sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang kanyang mga paa ay naglakad palapit doon. Hindi para mang-espiya, kundi para marinig lang ang boses nito. Nakatayo siya ilang talampakan mula sa pinto nang marinig niya ang mga salitang tuluyang wawasak sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. "Oh, mahal, syempre, iba ang singsing na para sa'yo," sabi ni Silas sa kabilang linya. Ang boses ay malambing, isang lambing na matagal nang hindi naririnig ni Sinag. Yung binigay ko sa kanya, isa lang yung distraction. Para tumahimik na siya. Distraction. Para tumahimik na siya. Nabitawan ni Sinag ang paper bag na kanyang hawak. Bumagsak ito sa makintab na sahig. Ang takip ng lalagyan ay bahagyang bumukas at kumalat ang mainit na sabaw ng sinigang. Ang amoy ng paborito nilang ulam ay biglang naging amoy ng pait at pagtataksil. Sa tunog ng pagbagsak, bumukas ng tuluyan ng pinto. Ngunit hindi si Silas ang lumabas. Isang babae, matangkad, balingkinitan, nakasuot ng isang mamahaling puting bestida.
si Amaris Valderrama. Tiningnan ni Amaris ang natapong pagkain sa sahig, pagkatapos ay itinuon ang kanyang malamig na mga mata kay Sinag. Isang maliit at mapang-asar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya kung sino si Sinag at nasisiyahan siya sa nakikita niya. Hindi nagsalita si Sinag. Hindi siya makagalaw. Tila naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Dahan-dahang lumapit si Amaris sa kanya. Itinaas nito ang kaliwang kamay. Kunwari inaayos ang kanyang buhok, pero sinisigurado nitong makikita ni Sinag ang kumikinang sa daliri nito. Isang dambuhalang diamanteng singsing. By the way, sabi ni Amaris, ang boses ay kasing kinis ng seda, ngunit kasing talim ng patalim. I'm his fiancé. Huminto ito. Tinititigan si Sinag mula ulo hanggang paa, na para bang ito ay isang basahan na nakakalat sa sahig. And you are? Walang salitang lumabas sa bibig ni Sinag. Hindi niya kailangang sumagot sa tanong ni Amaris. Ang sagot ay nakaukit sa pagkawasak ng kanyang mga mata, sa panginginig ng kanyang mga kamay, sa katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Tumalikod siya. Hindi niya matandaan kung paano siya nakauwi. Ang tanging alam niya ay naglalakad siya. Ang mga paa niya ay may sariling isip. Tinatahak ang pamilyar na daan, pabalik sa Anonas. Ang ingay ng syudad ay parang isang ugong na lang sa kanyang tainga. Ang mga tao sa paligid niya ay mga anino na lang na walang mukha. Pagdating niya sa kanyang kwarto, hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Naupo lang siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader at tumitig sa kawalan. Tapos na ang pag-asa. Tapos na ang pagbibigay ng pagkakataon. Ang natira na lang ay ang hubad na katotohanan. Kinahapunan, habang nag-iimpake na siya ng kanyang iilang gamit, narinig niya ang tsismisan ng mga kapitbahay sa labas. Nanonood sila ng balita sa isang maliit na telebisyon. Ang boses ng isang reporter ay malinaw na umabot sa loob ng kanyang kwarto. Mr. Romero, totoo po bang bago ang relasyon ninyo ni Miss Valderrama ay meron kayong naging kasintahan mula sa Anonas? Napatigil si Sinag sa kanyang ginagawa. Ang puso niya ay tila tumigil din sa pagtibok. Narinig niya ang pamilyar na boses ni Silas, kasunod ng isang tawang mapanghamak. Siya ba? Hayaan niyo na yon. She was just a lesson. Isang pagkakamali mula sa isang mahirap na nakaraan na natutunan ko ng iwanan. Ang mahalaga ay ang ngayon. At ang ngayon ko ay si Amaris. Isang pagkakamali. Mula sa isang mahirap na nakaraan, sa pagkakataong yon, hindi nakirot ang naramdaman ni Sinag. Hindi na sakit. Ito ay isang klase ng paglamig. Isang klase ng sakit na sobrang lalim, wala nang luhang kayang lumabas. Ito ang uri ng sakit na hindi ka pinapahina, bagkus ay ginagawa kang matigas, ginagawa kang matatag. Dahan-dahan niyang ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang buong silid, ang bubong na inayos ni Silas, ang mesang pinagsaluhan nila ng libu-libong kwentuhan, ang pader kung saan nakasabit ang mga pangarap nila. Ang lahat ng ito, sa isang iglap, ay naging mga monumento ng isang malaking kasinungalingan. Kinuha niya ang kulay abong vest na nakasalampak pa rin sa sahig. Sa ibabaw nito, maingat niyang ipinatong ang maliit at murang singsing na minsan nitong inalok sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na bag. Ang tanging isinilid niya ay ang kanyang mga sketchpad at mga gamit sa pagpinta. Wala nang iba. Bago siya umalis, kinuha niya ang isang painting na nakasabit sa pader. Isang larawan nilang dalawa ni Silas, masayang naglalakad sa ilalim ng mga puno ng Anonas. Hindi niya ito dinala. Sa halip, isinandal niya ito sa pader, nakaharap sa pinto, para ito ang unang makikita ng sinumang papasok. Isang paalala ng nakaraang hindi na kailanman magbabalik. Inilapag niya ang susi sa ibabaw ng mesa at sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kwartong naging tahanan niya sa loob ng 3 taon. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Paglabas niya sa eskinita, isang itim at makintab na sasakyan
ang naghihintay sa kanya. Isang sasakyang hindi nababagay sa simpleng kalye ng Anonas. Bumukas ang pinto sa likuran at bumaba ang isang babaeng may edad na. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ang kanyang yayahimig. Ang mga mata ni yayahimig ay namumugto na para bang kanina pa ito umiiyak. Niyakap niya ng mahigpit si Sinag. Oras na para umuwi, apo. Bulong nito. Ang boses ay basag. Oras na para umuwi. Sumakay si Sinag sa loob ng sasakyan nang walang imik. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, tiningnan niya sa bintana ang distrito ng Anonas na unti-unting lumiliit hanggang sa ito'y naging isang tuldok na lang sa kanyang nakaraan. Nang gabing iyon, sa lahat ng news channel sa buong bansa, isang balita ang gumulantang sa mundo ng negosyo at alta sosyedad. Sound of a dramatic breaking news jingle. Breaking news! Ang misteryosong tagapagmana ng Madrigal Holdings, ang isa sa pinakamalaking korporasyon sa Asia, opisyal nang nagpakilala sa publiko matapos ang maraming taon ng pananahimik. Siya si Nagtala Madrigal. Ang umaga ay perpekto, amoy ng bagong timplang kape, sinag ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng penthouse unit ni Amaris. Sa kanyang harapan, ang isang almusal na hindi niya sukat akalain na magiging pang-araw-araw na lang sa kanya. Binuklat ni Silas ang business section ng dyaryo, humigop ng kape at pasimpleng ngumiti. Ito na yon, ang buhay na pinangarap niya, ang buhay na ipinagpalit niya sa lahat. Ano na namang nginingiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Amaris mula sa kabilang dulo ng mesa, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanyang mamahaling cellphone. Nababaliw ka na yata? Masaya lang ako, mahal, sagot ni Silas. Masaya lang ako na sa wakas, nasa tamang lugar na ako, nasa tabi mo. Tinaasan lang siya ng kilay ni Amaris. Whatever. By the way, my father wants to have dinner with us tonight. Don't be late. And please, wear the new suit I bought for you, not that old gray thing. Tumango lang si Silas, hindi na pinansin ang patutsada sa lumang vest. Isang maliit na halaga para sa lahat ng nakuha niya. Sa isang sulok ng sala, nakabukas ang isang malaking telebisyon, nakatutok sa isang news channel sa umaga. Karaniwan ay hindi niya ito pinapansin, ngunit isang pamilyar na pangalan ang biglang bumihag sa kanyang atensyon. Ang matagal ng misteryo sa pagkatao ng nag-iisang tagapagmana ng Madrigal Holdings ay sa wakas nabigyan na ng linaw. Madrigal? Narinig niyang bulong ni Amaris, bahagyang ibinaba ang cellphone. Interesting. At pagkatapos, isang litrato ang lumabas sa screen. Isang litrato ng isang babaeng may malamig, ngunit matatag na mga mata. Ang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng paraan at ang tindig ay parang isang reyna. Isang mukhang pamilyar, ngunit imposible. At sa ilalim ng litrato, ang pangalan, Nagtala Madrigal. Crush! Nabitawan ni Silas ang hawak niyang tasa. Ang mamahaling porselana ay nabasag sa sahig at ang mainit na kape ay kumalat na parang maitim na dugo sa puting marmol. Si Sinag? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang bulong ng purong pagkagulat at hindi paniniwala. Si Sinag, ang kanyang simpleng si Sinag, ay si Nagtala Madrigal, ang tagapagmana ng isang imperyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Imposible. Ano? Sigaw ni Amaris. Napatayo. Anong Sinag? Siya yung babae sa Anonas? Yung pagkakamali mo? Ang mukha ni Amaris ay hindi nagpapakita ng selos. Ang nakikita ni Silas doon ay isang bagay na mas malala pa. Takot. Purong takot. Madrigal? Silas, alam mo ba kung sino ang binangga mo? Ang pamilya namin ay parang langgam lang kumpara sa kanila. Hindi makasagot si Silas. Ang utak niya ay tila tumigil sa pag-andar. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay, at sinubukang tawagan ang lumang numero ni Sinag.
The number you have dialed is no longer in service. Nagpalit na siya ng numero. Sa mga sumunod na oras, ang mundo ni Silas ay gumuho. Ang balita ay nasa lahat ng dako. Ang pagbabalik ni Sinagtala Madrigal, ang pag-ako niya sa kanyang pwesto sa kumpanya. Lumabas ang mga litrato niya kasama ang kanyang lolo, si Don Apo Magdiwang, isang haligi ng lipunan na kinatatakutan ng lahat. At pagkatapos, dumating ang pangalawang balita. Isang formal na anunsyo mula sa Madrigal Holdings. Isang anunsyo na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Silas. Upang mas patatagin ang pundasyon ng kumpanya at pagsamahin ang dalawa sa mga pinakamalaking angkan sa bansa, ipinagmamalaki naming ipahayag ang nalalapit na pag-iisang dibdib ni Miss Sinagtala Madrigal at ni Mr. Lacan Hizon ng Hizon Group of Companies. Lacan Hizon, ang pangalan ay parang kidlat na tumama kay Silas. Isang pangalang kilala sa kapangyarihan, yaman at integridad. Isang pangalang hindi niya kailanman mapapantayan. Samantala, sa loob ng isang marangyang boardroom, magkaharap na nakaupo sina Sinagtala at Lacan Hizon. Ito ang una nilang formal na pag-uusap matapos ang kasunduan. Ang mukha ni Sinagtala ay walang emosyon. Isang magandang maskara na perpektong nagtatago ng lahat ng sakit. "I accept the terms," sabi ni Sinagtala. Ang boses ay matigas at formal. "This is a transaction, a merger, isang kasunduan para sa kapakanan ng ating mga pamilya. Walang personalan." Tinitigan siya ni Lacan. Hindi nagsalita ng ilang sandali na para bang binabasa niya ang kaluluwa sa likod ng mga matang pagod ng lumuha. Dahan-dahan itong tumango. "Naiintindihan ko," mahinahon niyang sagot. Ngunit bago pa man makatayo si Sinagtala, nagsalita siyang muli. "Pero gusto kong malaman mo," sabi ni Lacan. At sa unang pagkakataon, narinig ni Sinagtala ang isang kakakaibang sinseridad sa boses nito. "Alam kong hindi mo ito paniniwalaan ngayon, pero ang pagtanggap ko sa kasal na ito, hindi ito para sa pamilya natin." Huminto siya at ang kanyang mga mata ay direktang tumitig sa mga mata ni Sinagtala. "Ito ay para sa'yo." Ang mga salita ni Lacan Hizon ay parang mga batong inihagis sa isang payapang lawa, lumilikha ng mga alon sa loob ng nagyayelong katahimikan ni Sinagtala. Ngunit hindi niya iyon pinansin. O mas tamang sabihin, pinili niyang huwag pansinin. Para sa kanya, lahat ng lalaki ay pare-pareho na. May mga motibo, may mga itinatagong agenda. At si Lacan, sa kabila ng sinseridad sa mga mata nito, ay hindi naiiba. "Gawin na lang natin ang dapat gawin, Mr. Hizon," malamig niyang sagot, bago tumalikod at lisanin ang boardroom. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Sinagtala sa pag-aaral ng kumpanya. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at lakas sa mga papeles, meetings, at mga presentasyon. Ito ang naging kanyang bagong mundo. Isang mundong walang puwang para sa emosyon. Isang mundong nasusukat sa kita at paglago. Ang kasal nila ni Lacan ay pinaghahandaan na. Ngunit ang interaksyon nila ay limitado lamang sa mga formal na pag-uusap tungkol sa mga kasunduan at mga pampublikong pagpapakita kung saan kailangan nilang magpanggap na isang masayang magkasintahan. Sa lahat ng pagkakataong yon, si Lacan ay nanatiling isang maginoo, magalang, malayo, at hindi kailanman lumalampas sa hangganan. Isang gabi, pagod na umuwi si Sinagtala mula sa isang maghapong meeting. Papasok na sana siya sa kanyang silid sa mansyon nang tawagin siya ng kanyang lolo, si Don Apo Magdiwang. "Apo," sabi nito. Iniabot sa kanya ang isang folder. Ipinabibigay ni Lacan. Mga papeles daw para sa foundation na gusto niyang itayo kasama mo. Kinuha yon ni Sinagtala. Isang foundation para sa mga batang artist. Isang bagay na malapit sa puso niya. Tiningnan niya ang mga dokumento at doon, sa ilalim ng listahan ng mga assets ng foundation, may isang pamilyar na address.
ang address ng maliit na community center sa Anonas kung saan siya nagtuturo noon. Siya, siya ang bagong nagpopondo sa center? Gulat niyang tanong. Tumango ang kanyang lolo. Matagal na, bago ka pa man bumalik dito. Isang kakaibang kuryente ang gumapang sa ugat ni Sinagtala. Kinabukasan, sa hindi malamang dahilan, nagpasya siyang pumunta sa opisina ni Lacan sa Hazen Tower. Ang dahilan niya sa sarili ay para linawin ang ilang detalye sa foundation. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may iba siyang hinahanap. Pagdating niya roon, sinabi ng sekretarya nito na nasa isang mahalagang tawag si Lacan. Ngunit malugod siyang pinapasok sa opisina nito. Malawak at moderno ang opisina, may malaking bintanang tanaw ang buong Makati. Ngunit ang nakaagaw ng pansin ni Sinagtala ay hindi ang ganda ng tanawin, kundi ang isang pinto sa gilid ng silid, bahagyang nakaawang. Dala ng kuryosidad, dahan-dahan siyang naglakad palapit. Sumilip siya sa loob, at ang kanyang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang silid ay hindi isang storage room o isang pantry, isa itong pribadong gallery. At sa mga pader nito, nakasabit ang lahat ng kanyang mga obra. Nandoon ang painting ng mga batang naglalaro sa ilalim ng puno ng mangga. Nandoon ang painting ng matandang nagtitinda ng sampagita. Nandoon ang mga sketch niya ng mga pusa sa bubungan, lahat. At sa pinakagitna ng silid, sa isang espesyal na ilaw, nakasabit ang pinakauna niyang painting na naibenta. Ang painting na ang pinagbilhan ay ipinambili niya ng vest para kay Silas. Nanginginig na pumasok si Sinagtala sa loob. Hinaplos niya ang bawat canvas, ang bawat pirma niya, sa sulok ng mga ito. Paanong nangyari ito? At pagkatapos, sa ibabaw ng isang maliit na mesa sa gitna ng gallery, may nakita siyang isang naka-frame na sketch. Ito ay hindi painting. Isa lang itong mabilis na guhit na ginawa niya sa isang piraso ng tissue paper isang gabi. Habang naghihintay sila ni Silas na tumila ang ulan, isang sketch nilang dalawa nakaupo sa ilalim ng kanilang sirang bubong. Hindi niya matandaan kung paano ito nawala. Nanginginig ang mga kamay na binuhat niya ang frame at sa ilalim nito, sa espasyo ng puting karton, may isang sulat kamay. Isang eleganteng sulat kamay na alam niyang hindi sa kanya. Sana ako na lang. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Lacan. Ang muka ay nagpapakita ng pagkagulat nang makita niya si Sinagtala sa loob ng kanyang pribadong gallery. Nakatitig lang si Sinagtala sa kanya. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ang hawak niyang sketch ay nanginginig. Ikaw! Bulong niya, ang boses ay basag. Ikaw ang bumili ng lahat ng ito. Ikaw ang anonymous benefactor na sumuporta sa community center. Ikaw yung lalaki sa labas ng Valderrama Ball. Hindi sumagot si Lacan, ngunit ang katahimikan niya ay isang pag-amin. Bakit? Tanong ni Sinagtala. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Huminga ng malalim si Lacan at sa wakas, ibinabana niya ang lahat ng pader na nakapalibot sa kanya. Naglakad siya palapit kay Sinagtala. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. Dahil matagal na kitang minamahal, Sinagtala. Pag-amin niya, ang boses ay puno ng sinseridad at sakit. Minahal kita sa kung sino ka sa Anonas. Isang simpleng babaeng may pambihirang talento at malaking puso. Minahal kita, bago ko pa man malaman na isa ka palang madrigal. Ang gabi ng Philippine Philanthropic Circle Ball ay ang unang opisyal na pagpapakita ni Sinagtala at Lacan sa publiko bilang magkasintahan. Ito ang pinakahihintay na social event ng taon, kung saan nagtitipon ang lahat ng may pangalan at kapangyarihan sa lipunan. Habang inaayos ni Yaya Himig ang huling detalye sa kanyang emerald green na gown, tinitingnan ni Sinagtala ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay malayo na sa simpleng sisinag na nakatira sa Anonas. Ang kanyang buhok ay nakaayos,
sa isang eleganteng updo at ang kanyang leeg ay napapalamutian ng isang kwintas ng mga diamante. Pero sa likod ng lahat ng karangyaan, ang mga mata niya ay nagbago. Wala na ang dating kislap ng kainosentehan. Ang naroon ngayon ay isang apoy ng determinasyon at isang kalmadong lakas na natutunan niya mula sa sakit. Ang pag-uusap nila ni Lacan sa gallery ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman. Pagkalito, pasasalamat, takot. Ang tanging sigurado siya ay ito. Si Lacan Hazon ay hindi katulad ni Silas. Handa ka na, apo? Tanong ni Yaya himig. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Tumango si Sinagtala. Opo, Yaya. Handa na ako. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, naghihintay si Lacan sa ibaba. Nakasuot ito ng isang perpektong barong Tagalog at sa pagkakita nito sa kanya, isang sinserong ngiti ng paghanga ang sumilay sa mga labi nito. Inilahad nito ang kanyang braso. You look radiant, Sinagtala. Ikaw din. Mahina niyang sagot. Tinanggap ang braso nito. May kakaibang kuryente siyang naramdaman sa pagdikit ng kanilang mga balat. Isang init na hindi niya inaasahan. Pagdating nila sa ballroom, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umuugong. Si Sinagtala Madrigal, ang nawawalang prinsesa, at si Lacan Hazon, ang pinakakagalang-galang na binata sa mundo ng negosyo. Sila ang kahulugan ng isang power couple. Ipinakilala siya ni Lacan sa mga kaibigan at kasosyo nito, hindi bilang tagapagmana ng Madrigal, kundi bilang isang napakagaling na visual artist. Bawat salita ni Lacan ay puno ng paggalang sa kanyang pagkatao, hindi sa kanyang pangalan. Sa kabilang dako ng ballroom, halos mabasag ni Silas ang hawak niyang kopita. Nakatayo siya sa tabi ni Amaris, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa magkapares na kagagaling lang. Ang bawat ngiti ni Sinagtala, ang bawat tingin ni Lacan, ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ang babaeng minsan niyang tinawag na pagkakamali ay nasa sentro ngayon ng universo, habang siya ay isang anino na lang sa tabi ng kanyang mapagmataas na fiancé. Stop staring! Inis na bulong ni Amaris. You look pathetic. Hindi mo ba nakikita? Pabulong na ganti ni Silas. Siya dapat ang kasama ko. Ako dapat ang nasa pwesto ni Lacan Hazon. Well, you're not. Malamig na sagot ni Amaris. Kaya itigil mo yung kahibangan mo at ngumiti ka. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Nagsimula ang formal na sayawan. Nang akay ni Lacan si Sinagtala papunta sa dance floor, tila huminto ang mundo para kay Silas. Pinanood niya ang bawat galaw nila, ang paglalagay ng kamay ni Lacan sa baywang ni Sinagtala, ang paraan ng pagtingin nila sa isa't isa. Isang imahe ng perpektong pagsasama. Sa isang iglap, nagtama ang mga mata nila ni Sinagtala. Sa mga mata ni Silas, nakita ni Sinagtala ang lahat. Pagsisisi, inggit, pagnanasa. Ngunit sa mga mata ni Sinagtala, ang nakita lang ni Silas ay wala. Isang kalmadong karagatan na walang bakas ng kahit anong emosyon para sa kanya. Mas masakit pa yon kaysa sa galit. Hindi na natiis ni Amaris. Dala ng selos at inggit, sinadya niyang maglakad papalapit sa nagsasayaw na pares. Habang dumadaan siya, aksidente niyang natabig ang isang waiter na may dalang tray ng red wine. Ang lahat ng laman ng kopita ay tumapon sa emerald green na gown ni Sinagtala. Oh my God! I'm so sorry! Sigaw ni Amaris. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang clumsy ko naman. Lahat ay napatingin. Hinihintay ang iskandalo. Ngunit sa halip na magalit o mapahiya, tiningnan lang ni Sinagtala ang malaking pulang mantsa sa kanyang damit. Pagkatapos, tumingin siya kay Amaris at sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Don't worry about it, sabi ni Sinagtala. Ang boses ay malinaw at matatag para marinig ng lahat sa paligid. Salamat sa'yo. Nagtaka si Amaris.
Salamat? Para saan? Para dito. Sagot ni Sinagtala. Bahagyang itinaas ang bahagi ng gown na may mantsa. This exact shade of crimson. I think it will be the perfect inspiration for my next painting. Isang halakak ang kumawala mula kay Lakan. Ang mga tao sa paligid ay nagpalakpakan, humanga sa galing at talino ng sagot ni Sinagtala. Ang balak na pamamahiya ni Amaris ay naging isang sandali ng tagumpay para kay Sinagtala. Naiwang nakatayo si Amaris. Ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Sa tabi niya, si Silas ay nakayuko lang. Nais na lang niyang maglaho sa kinatatayuan. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Silas ang lahat. Hindi lang pera at kapangyarihan ang nawala sa kanya. Ang nawala sa kanya ay isang reyna. Ang insidente sa philanthropic ball ang naging simula ng pagguho ng lahat. Ang kastilyong buhangin na pinaghirapang itayo ni Silas ay unti-unting tinatangay ng alon ng katotohanan. Ang pangalan ni Sinagtala Madrigal ay lalong naging bukambibig, hinahangaan, dahil sa kanyang talino, ganda, at pagiging kalmado sa gitna ng pressure. Samantala, ang pangalan naman ni Amaris Valderrama ay naging katatawanan sa alta sosyedad. Binansagang ang desperadang kontrabida. Ang kahihiyan ay nagdulot ng lamat sa relasyon nila ni Silas, isang lamat na hindi na kayang ayusin. Kasalanan mo to. Sigaw ni Amaris isang gabi. Ibinato ang isang mamahaling florera sa pader. Ilang pulgada lang mula sa ulo ni Silas. Kung hindi dahil sa basura mong nakaraan, hindi sana ako napapahiya ng ganito. Akin bang kasalanan na naging isa kang hangal sa harap ng lahat? Ganting sigaw ni Silas. Pinlano mong ipahiya siya, pero ikaw ang nagmukhang kawawa. Ang kanilang penthouse unit na dati simbolo ng tagumpay para kay Silas ay naging isang marangyang kulungan. Ang bawat araw ay isang bagong laban. Ang dating matatamis na salita ay napalitan ng masasakit na akusasyon. Ang pag-ibig, kung mayroon man nito sa simula, ay matagal nang naglaho. Ang natira na lang ay ang kasunduan, ang pangalan ni Silas para sa pera ni Amaris. Ngunit kahit ang pera ay nagsimulang maging problema. Isang umaga, gumising si Silas sa balitang gumulantang sa buong mundo ng negosyo. Ang ama ni Amaris, si Don Julio Valderrama, ay iniimbestigahan para sa malawakang political corruption at smuggling. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa loob lamang ng isang linggo, ang imperyo ng mga Valderrama ay nagsimulang gumuho. Ang kanilang mga bank account ay na-freeze. Ang kanilang mga ari-arian ay sinamsam ng gobyerno. Ang mga kaibigan nila sa lipunan ay biglang hindi na matawagan. Ang pagbagsak ay mabilis at brutal. Ang mga mamahaling sasakyan ay hinatak. Ang mga alahas ay ipinagbenta. Ang mga katulong ay umalis. Naiwan si Silas at Amaris sa isang malaki at tahimik na bahay na napapalibutan na lamang ng mga alaala ng karangyaang minsan nilang tinamasa. Wala na, Silas. Wala na ang lahat. Humahagulgol na, sabi ni Amaris isang gabi. Nakaupo sa sahig ng kanilang walk-in closet na wala ng laman. Anong gagawin natin? Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Silas ng awa para sa kanya. Ngunit mas nangingibabaw ang takot para sa sarili dahil alam niya, kapag wala ng pera, wala na rin siyang halaga para kay Amaris. Nawalan siya ng trabaho. Ang kumpanyang pinapasukan niya na pag-aari ng mga Valderrama ay nagsara. Sinubukan niyang mag-apply sa iba, ngunit walang gustong tumanggap sa kanya. Ang pangalan niya ay nadungisan na. Nakakabit sa iskandalo ng mga Valderrama ay isa na siyang social pariya. Isang araw, sa gitna ng desperasyon, naglakas loob siyang magmaneho. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip. Kinakabig ang manibela papunta sa isang pamilyar na direksyon, pabalik sa Anonas. Ipinart niya ang natitirang luma niyang kotse sa malayo at naglakad.
Ang bawat eskinita, ang bawat tindahan, ang bawat mukha ng mga taong nakakasalubong niya ay isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Ang buhay na simple, ngunit totoo. Huminto siya sa tapat ng dati nilang inuupahang kwarto. May iba nang nakatira. May mga bagong kurtina sa bintana. Sa labas, may isang bata na naglalaro ng bola. Masayang tumatawa. Umupo si Silas sa bangketa sa tapat. Ang isip ay lumilipad pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang ulan, ang sirang bubong, ang halik ni Sinag, ang lasa ng adobo. Ang ngiti nito nang ibigay sa kanya ang kulay abong vest. Sana pala ay hindi na lang niya iyon hinubad. Isang malalim na pagsisisi ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang sakit na mas matindi pa sa pagkawala ng pera at posisyon dahil ngayon niya lang napagtanto. Hindi ang karangyaan ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang pag-ibig na wagas at totoo. At iyon ang isinuko niya para sa isang kastilyong buhangin. Umuwi siya sa bahay ng mga Valderrama na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pagpasok niya sa pinto, isang sobre ang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng mesa. Nang buksan niya ito, 2 papel ang laman. Ang una ay isang divorce petition mula kay Amaris. Ang pangalawa ay isang termination letter mula sa board of directors ng natitirang kumpanya ng mga Valderrama. Formal na tinatanggal sa kanya ang lahat ng posisyon. Wala na siyang pera, wala na siyang asawa, wala na siyang trabaho, wala nang natira. Ang galeriyang tunay na kulay ay hindi na lang isang pangarap para kay Sinagtala. Ito na ay isang katotohanan. Isang maliit, ngunit eleganteng espasyo sa puso ng Makati kung saan ang kanyang mga obra, mga kwento ng Anonas ay nakasabit para makita ng lahat. Ilang araw bago ang opisyal na pagbubukas nito, naglalaan si Sinagtala ng oras para mag-isa sa loob ng gallery. Nilalakad niya ang bawat sulok, pinagmamasdan ang bawat painting, binabalikan ang bawat alaala na nakapaloob sa mga ito. Hindi na bilang isang babaeng nasaktan, kundi bilang isang artist na nagpapasalamat sa bawat karanasan, masakit man o masaya, na humubog sa kanya. Maganda ang kinalabasan. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Sinagtala at nakita si Lacan, nakatayo malapit sa pinto. May dalang 2 tasa ng kape. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinagtala. Sa loob ng ilang buwan ng paghahanda nila sa kasal, ang presensya ni Lacan ay naging isang pamilyar at nakakapanatag na bahagi ng kanyang buhay. Salamat, sabi ni Sinagtala. Tinanggap ang isang tasa. Salamat sa lahat ng tulong mo. Wala yon, sagot ni Lacan. Tumabi sa kanya habang pinagmamasdan ang isang malaking painting sa gitna. Isang larawan ng isang masayang fiesta sa isang eskinita sa Anonas. Naniniwala ako sa talento mo at mas naniniwala ako sa iyo. Ang mga salitang iyon na sinabi sa isang mahinahon at walang pag-aalinlangang paraan ay nagdulot ng kakaibang init sa dibdib ni Sinagtala. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pag-aalinlangan. Ang naramdaman niya ay tiwala. Habang nag-uusap sila, isang anino mula sa labas ang nakaagaw ng kanilang pansin. Isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng salaming pinto ng gallery, nag-aatubiling pumasok. Ang kanyang damit ay luma at gusot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay payat at may bakas ng ilang araw na walang tulog. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, ang kanyang mukha ay pamilyar. Si Silas. Nagkatinginan sina Sinagtala at Lacan. Isang tingin lang, nagkaintindihan na sila. Tumango si Lacan na para bang sinasabing, kaya mo yan, nandito lang ako. Naglakad si Lacan papunta sa isang sulok ng gallery, nagbibigay ng espasyo, ngunit hindi iniiwan si Sinagtala. Huminga ng malalim si Sinagtala at binuksan ang pinto. Silas, sabi niya. Ang boses ay kalmado at pantay. Tumingala si Silas.
Sa pagtama ng kanilang mga mata, isang alon ng emosyon ang dumaan sa mukha nito. Kahihiyan, pagsisisi, at isang matinding kalungkutan. Sinag Sinagtala, nauutal niyang sabi. Pwede ba? Pwede ba tayong mag-usap? Kahit 5 minuto lang. Tumango si Sinagtala at pinapasok siya. Nilibot ni Silas ang kanyang paningin sa loob ng gallery. Tinitigan niya ang bawat painting, ang bawat piraso ng buhay na minsan ay naging bahagi siya, ngunit ngayoy isa na lamang siyang estranghero. Huminto ang kanyang mga mata sa painting ng fiesta. Naalala niya ang araw na yon, ang araw na isinayaw niya si Sinag sa gitna ng kalsada. Ang ganda, bulong niya. Ang ganda ng mga gawa mo. Salamat, simpleng sagot ni Sinagtala. Biglang hindi na napigilan ni Silas ang sarili. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako, Sinag, sabi niya. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa lahat. Naging isa akong hangal. Nabulag ako. Pinakawalan ko ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko para sa mga bagay na, sa huli, nawala rin. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagbagsak ng mga Valderrama, ang diborsyo, ang pagkawala ng kanyang trabaho at dangal. Wala na sa akin ang lahat. Pagtatapos niya nakakatingin sa sahig. At alam kong wala na akong karapatan. Pero kung mabibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, ipinapangako ko, magbabago ako. Magsisimula tayo ulit. Kahit sa anunas, kahit saan. Tahimik lang na nakinig si Sinagtala. Walang galit, walang awa. Ang naroon lang ay isang malalim na pag-unawa. Nang matapos si Silas, huminga siya ng malalim. Pinapatawad kita, Silas. Tumingala si Silas, ang muka ay biglang nagkaroon ng pag-asa. Pinapatawad kita. Pag-uulit ni Sinagtala, mas malinaw ngayon. Hindi dahil karapat-dapat ka o dahil nakalimutan ko na ang sakit. Pinapatawad kita dahil karapat-dapat ako. Karapat-dapat akong maging malaya sa galit. Karapat-dapat akong maging payapa. Nawala ang pag-asa sa mukha ni Silas. Napalitan ito ng pagtanggap sa mapait na katotohanan. Ang Sinag na minahal mo at sinaktan mo, matagal nang wala. Pagpapatuloy ni Sinagtala, itinuro ang kanyang mga painting. Pero ang mga alaala niya, ang mga aral na iniwan niya, narito silang lahat. At bahagi sila ng kung sino ako ngayon. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan ito. Isang hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan mo, Silas. At sana, sa susunod, matutunan mong mahalin ang sarili mo para hindi mo na kailanganin ang pagpapatunay mula sa iba. Naiwang nakatayo si Silas, natalo. Tumango siya ng dahan-dahan at sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Sinagtala. Hindi na bilang ang babaeng gusto niyang angkinin, kundi bilang isang bituing hindi na niya kailanman maaabot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Isang anino na nilalamon ng liwanag ng hapon. Isinara ni Sinagtala ang pinto. Paglingon niya, naghihintay sa kanya si Lakan. Hindi ito nagsalita. Naglakad lang ito palapit at marang hinawakan ng kanyang kamay. Sa init ng palad nito, naramdaman ni Sinagtala ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ang gabi ng pagbubukas ng galeriyang Tunay na Kulay ay isang tagumpay. Dumagta ang mga tao, mga kritiko ng sining, mga kolektor, mga kaibigan at mga ordinaryong taong naantig sa mga kwentong nakapaloob sa bawat obra ni Sinagtala. Ang hangin ay puno ng paghanga at paggalang. Nakatayo si Sinagtala sa gitna ng gallery. Suot ang isang simpleng puting bestida. Sa tabi niya, si Lakan, hindi bilang isang kasosyo sa negosyo, kundi bilang ang kanyang pinakamalaking tagahanga. Binabati kita, Miss Madrigal, isang napakagandang exhibit, sabi ng isang kilalang art critic. Salamat po. Nakangiting sagot ni Sinagtala. Hindi na Sinagtala Madrigal ang tagapagmana. Ngayong gabi, siya si Sinagtala Madrigal, ang artist.
Sa isang entablado sa gitna ng gallery, nagsalita siya sa harap ng kanyang mga bisita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Simula niya, ang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Ang bawat painting na nakikita niyo sa mga pader na ito ay hindi lang basta mga imahe. Sila po ay mga piraso ng aking puso, mga pahina ng aking nakaraan. May mga kulay ng kaligayahan, may mga kulay ng kalungkutan, may mga anino ng sakit, at may mga sinag ng pag-asa. Huminga siya ng malalim. Dati, akala ko, kailangan kong itago ang isang bahagi ng aking pagkatao para mahalin. Akala ko, kailangan kong mamili sa pagitan ng pagiging madrigal at pagiging simple. Ngunit itinuro sa akin ang paglalakbay na ito na hindi ko kailangang mamili. Ako ay lahat ng ito. Ang aking mga karanasan, masakit man o hindi, ang siyang bumubuo sa aking tunay na kulay. Ang kanyang mga mata ay napunta kay Lakan na nakatingin sa kanya ng may buong pagmamahal. At ang tunay na pag-ibig, pagpapatuloy niya, ay hindi ka pipiliting magtago ng kahit anong kulay. Sa halip, tutulungan ka nitong ipagmalaki ang bawat isa sa kanila. Nagpalakpakan ang mga tao. Sa gitna ng mga palakpak, lumapit si Lakan sa kanya at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ang nag-usap. Isang pag-uusap na puno ng pangunawa, paggalang, at isang pag-ibig na tahimik na lumago at namulaklak sa tamang panahon. Ang sentro ng exhibit ay isang malaking painting na nakatakip pa ng pulang tela. At ngayon, anunsyo ni Sinagtala, nais kong ipakita sa inyo ang pinakapaborito kong obra, ang puso ng gallery na ito. Sabay nilang hinila ni Lakan ang tela. Ang nabunyag na painting ay hindi larawan ng karangyaan o tagumpay. Ito ay larawan ng isang maliit na kwarto sa Anonas. May isang babaeng nakaupo sa sahig, nakatingin sa isang butas sa bubong kung saan pumapatak ang sinag ng bituin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha ng babae ay hindi na malungkot. Ito ay payapa, puno ng pag-asa, puno ng lakas. Ang pamagat ng painting, kung saan ako nabuong muli. Habang pinagmamasdan ng mga tao ang painting, isang batang magkasintahan ang lumapit kay Sinagtala. "Ma'am Sinagtala, ang galing niyo po," sabi ng babae. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. "May tanong po ako. Paano niyo po malalaman kung yun na ang tunay na pag-ibig?" Napangiti si Sinagtala. Isang nangiting totoo at nagmumula sa puso. Tumingin siya kay Lakan nang ngumiti pabalik sa kanya at pagkatapos ay ibinalik ang kanyang tingin sa dalaga. "Malalaman mong tunay ang pag-ibig," sagot niya, "kapag sa piling niya, hindi mo na kailangang magtago ng kahit anong kulay ng iyong pagkatao." Hinawakan ni Lakan nang mas mahigpit ang kanyang kamay. At sa ilalim ng mga ilaw ng kanyang tagumpay, sa harap ng kanyang nakaraan at sa tabi ng kanyang kinabukasan, nahanap ni Sinagtala ang kanyang tunay na tahanan. Hindi sa isang mansyon o sa isang simpleng kwarto, kundi sa isang pag-ibig na karapat-dapat sa kanya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinagtala, isang kwento ng pagkawala at muling pagkakahanap sa sarili. Isang paalala na ang ating mga pinakamasakit na karanasan ay maaari ring maging ating pinakamalaking kalakasan. Ang aral ng kwento, huwag na huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na kulay. Dahil ang tamang tao ay hindi lamang ito tatanggapin, kundi hahangaan pa ito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ating pinagsaluhan ngayong araw. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa kwento ni Sinagtala at Lakan, huwag po kayong mag-atubiling i-type yan sa comment section sa ibaba. At kung meron kayong gustong marinig na partikular na uri ng kwento sa susunod, i-comment nyo na rin po yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda
at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po sa akin ang inyong lingkod at tagapagkwento. Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.